ako'y pagkaisa ng Espiritu Santo na way sumayin yung lahat. At sumayin rin. Upang tayo maging marapat sa pagganap sa banal na pagdiriwang, aminin natin ang ating mga pagkukulang at pagkakasala. Baka umupo na doon. Inaamin ko Sa mga pangyayari ng Diyos at sa inyong mga kapatid na lumaan ang nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasama ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayong lahat ng mga pangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Ang manaming makapangyarihan, ang iyong sambayanan naway tuwangan ng ulirang pamumuhay at pagdalangin ni Santo Domingo, maging tagapagtaguyod nawa sa aming katapatan sa iyo ang mamuhay bilang tagapangaral at maasahang katotohanan mo sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Sinabi ni Moises sa mga tao, isipin ninyo kung may naganap ng tulad nito, nasaksihan o nabalitaan man lamang mula nang likhain ng Diyos ang daigdig. Maliban sa inyo, sino pa ang nakarinig sa tinig ng Diyos mula sa haliging apoy at nanatiling buhay?
Sinong Diyos ang naglabas ng isang buong lahi mula sa isang bansa upang maging kanyang sa pamamagitan ng pakikipagsubukan, ng kapangyarihan, ng kababalaghan, ng digmaan, at ng mga pangyarihang mga gawa, tulad ng ginawa ng Panginoon sa Ehipto. Ang mga pangyayari ito ay ipinamalas niya sa inyo upang maniwala kayo na walang ibang Diyos maliban sa Kanya. Mula sa langit, nagsalita siya sa inyo upang kayo'y turuan. At dito sa lupa, nagsalita siya mula sa apoy. At dahil sa pag-ibig niya sa inyong mga ninuno, hinilang niya kayo at sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan ay inilabas kayo sa Ehipto. Pinuksan niya ang mga bansang mas malakas sa inyo upang maluwag kayong makapanirahan sa lupaing ibinigay niya sa inyo ngayon. Dahil dito, dapat ninyong malaman na sa langit at sa lupay, walang ibang Diyos, liban sa Panginoon. Kaya nga, dapat inyong sundin ang kanyang mga utos at tuntunin sinasabi ko sa inyo ngayon. Sa gayon, mapapanuno kayo at ang lahing susunod sa inyo. Magtatagal kayo habang panahon sa lupaing ibinigay niya sa inyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kaya aking babalikang gunitain ang ginawa. Ang maraming ginawa mo, tunay nakahanga-hanga. Sa lahat ng ginawa mo, ako'y magbubulay-bulay. Magbubulay-bulay ako sa diwa ko at isipan. Ang daan mo, Panginoon, ay tunay na daang banal, at wala nang ibang Diyos na sa iyo ay ipapantay. Ikaw ang Diyos na ang gawa'y tunay na kahanga-hanga. Iyang kadakilaan mo'y nahayag na sa nilikha. Dahilan sa iyong lakas, mga hirang mo ay tinubos. Ang lahat ng mga angkan ni Jose at inako. Ikaw, O Diyos, ang nanguna sa bayan mong parang kawan. Si Moises at Aaron, iyong iyong naging kamay. Amin akong bigyang galang mabuting balita.
ikakamping langit. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon ngayon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kung ibig ninyo mang sumunod sa akin, limutan niya ang ukol sa kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. Ngunit ang mag-alay ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay siyang magkakamit noon. Ano nga ang mapapala ng isang tao, makamtan man niya ang buong daigdig, kung ang katumbas naman ito ay ang kanyang buhay? Ano ang maibabayad ng tao para mabalik sa kanya ang kanyang buhay? Sapagkat darating anak ng tao na taglay ang dakilang kapangyarihan ng ang kanyang ama at kasama ang kanyang mga anghel. Sa panahong iyo'y gagantihin niya ang bawat tao ayon sa kanyang ginawa. Sinasabi ko sa inyo, may ilan sa inyo rito na hindi mamamatay hanggat hindi nila nakikita ang anak ng tao na pumaparito bilang hari." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang gabi po. Ang gabi naman po, Father. Siguro pagkatapos ng Ebanghelyo ay pinag-iisipan niyo, sino kaya sa amin yung hindi mamamatay hanggat hindi pumaparito ang ating Panginoon? No? Gusto niyo ba yun na abutan natin ang pagbabalik ng ating Panginoon na nandito pa rin tayo sa mundo ito? Gusto niyo yan? Ayaw niyo makarating sa langit. Gusto niyo ang Panginoon ang bababa dito sa lupa. Hindi tayo ang darating sa langit. Meron akong isang pari na kakilala sa seminaryo, nandun siya sa bahay pari. Ang bahay pari ay tuluyan ng mga pari na retired na. Siya ay 96 years old na. At siya ay naglingkod for 70 years as priest. Pag dadalawin ko siya, sasabihin niya, "Father, pari din siya, 96 years old at 70 years siya naging pari." Sabi niya, "Father, pagdasal mo nga ako kay Lord, parang nakalimutan na niya ako." No? Ibig niya sabihin, "Father, pagdasal mo nga, nakuli na ako ni Lord. Ayoko na dito." Ayoko. Kumbaga, gusto na niya makarating sa langit. No? Kumbaga, yun ba ang nais natin na tayo yung isa sa bago dumating si Lord, nandito pa rin tayo. O gusto natin na makarating na tayo sa langit kung yun ang kalooban ng Diyos. No? Amen. At kung yun ang kalooban ng Diyos, sinabi sa atin sa ating unang bahagi ng ating Ebanghelyo, sino man gustong sumunod sa akin, saan siya susunod? Sa langit. No? Paano daw tayo susunod? Kalimutan ang tungkol sa ating sarili, tapos buhatin ang krus, tapos saka sumunod sa akin. No? Kayo po ba ang taong kinalimutan nyo na ang sarili nyo? Uy. Kita niyo mo, ang gusto niyo talaga mag-stay dito sa lupa, ano? Hanggang bumalik si Lord, ano? Kasi hanggang ngayon, hindi pa natin makalimutan ang sarili. Okay, kung hindi man natin makalimutan ang sarili, buhat niyo ba ang krus niyo? Nasaan ang krus niyo? No? Naalala niyo yung kwento dati, may mag-asawa nagsimba. Tapos sabi ni Father, "Itaas mo yung krus mo." Pinuhat yung asawa niya. Yung asawa niya ang krus niya. No? May isang nanay, dinala niya sa ospital yung kanyang asawa, may sakit. Tapos, namatay sa ospital yung asawa niya. Tapos, pinapapirma siya ng document, that certificate ng doktor. Kaya lang, since kamamatay lang ng asawa niya, nalilito siya sa pagsusulat. So, sinulat niya yung pangalan ng namatay, ang naisulat niya, pangalan niya. So, pinula niya, pinalitan niya, kala niya pangalan niya yung hihingi.
pangalan pala nung namatay. So sinulat niya yung pangalan ng asawa niya na namatay. Tapos doon sa point na kailangan malaman ang cause of death, doon niya inilagay yung pangalan niya. Siya ang cause of death. Gusto mo natin manatili sa mundong ito at hindi tayo umakyat sa langit na pangako at doon natin, kumbaga doon tayo hindi nalaga ng ating Panginoon. Yun ang ninanais natin sa buhay. Ano? No? Magdiriwang pa rin tayo ng ating anibersaryo. Magdiriwang pa rin tayo ng isa araw-araw. Pero ang hantungan ng lahat ng ito, makarating sa langit. Makasunod sa ating Panginoon. At sinabi na ating Panginoon, paano tayo makakasunod sa Kanya? Talikdan ang sarili, buhatin ang krus araw-araw, at para tayo makasunod sa Kanya. Siguro para mabigyan tayo ng isang magandang halimbawa nitong utos na ito o turo na ito ng ating Panginoon tungkol sa pagsunod sa Kanya, nais kong ibahagi sa inyo itong liham ni Ignatius of Antioch sa mga taga-Roma noon. No? Noong panahon na yun ay ang emperor ng Rome ay si Trajan, Emperor Trajan. Ang year ay 98 AD hanggang 117 AD. Yun yung reign ni Emperor Trajan. May buhay na ba sa inyo nun? Year 98 hanggang 117 AD. Ngayon ay 2025. No? So, 2,000 taon na halos ang nakalilipas. No? So, nahuli itong si Ignatius of Antioch. Si Ignatius of Antioch, kaya siya tinatawag na Ignatius of Antioch kasi siya ay bishop ng Antioch at that time. At ang pagiging bishop noon ay hindi hinahangad. Hanggang ngayon naman. Walang bakit na naghahangad na maging bishop. Kaya kung pwede lang tumanggi, talagang tatanggi. Lalo na noon. Noon, kapag ikaw ay obispo, parang kang naglalagay ng malaking target sa likod mo. Parang sinasabi mo, ako ang patayin nyo. Yan, no? Ako yung hulihin nyo. Ako yung ipakain ninyo sa leon. Kaya ang pagiging obispo ng panahon na yon ay hindi isang karangalan. Isang karangalan na sumunod sa ating Panginoon. Pero ang ibig sabihin nun, kapag ikaw ay obispo, ikaw ang unang-una saan? Talikdan ng sarili, buhati ng krus, at sumunod kay Kristo. Yun ang ibig sabihin ng pagiging bishop noon. Actually, kahit pare, no? Ang mga bishop noon, kapag nahuhuli at namamartir, kasama niya yung kanyang mga pare at yung kanyang mga diakono. Sama-sama sila. No? So itong si Ignatius of Antioch, naglingkod siya bilang obispo ng Antioch for 40 years. 40 years. Ang diocese natin, 22 years pa lang, this coming August 25. No? Si Bishop Ignatius of Antioch, 40 years. Doon pa lang siya nahuli. Ibig sabihin, magaling siguro talaga magturo. At nagustuhan siguro siya ng diocese niya at ng kaparihan niya at ng mga tao. Tapos saka siya nahuli dahil sa persecution ni Emperor Trajan. Nung siya papunta na sa Rome, imagine nyo, ang Antioch ay nandun sa may tuktok ng Syria. Tapos mula doon sa Antioch, maglalakbay sila papuntang Roma kasi sa Roma, siya ilalakad doon sa Colosseum kung saan merong mababangis na hayop at siya'y kakainin buhay ng mga hayop na yon. No? Nung leon, nung mga tigre, at alam niyo ginagawa doon sa mga leon ng tigre? Papakainin niyo ng karne. Tapos kapag merong mamartir, gugutumin yun ng mga ilang linggo. So gutom na yung mga leon at mga tigre. Kaya pag inilabas mo yung obispo o yung Kristiyano na imamartir, susugatan yun para makapit nila yung dugo. Kaya mahahanap agad nila yung mga mamartir na yun, tapos kakainin nila. Ganon kasimple. Tapos ang mga tao nanonood at mag-cheer, magpapalakpakan sila kapag nakakaimbas yung imamartir na ganun na nangyayari sa Colosseum. So yun ang magaganap kay Ignatius of Antioch, na bishop ng Antioch at that time. Nahuli siya. On the way to Rome, ganito ginawa ni Ignatius. Sumulat siya sa iba't ibang tao. At yung sulat niya, mababasa pa rin natin hanggang ngayon.
Meron siyang 7 letters na napakaganda. At isa itong letter na ito, yung letter to the Romans. Ito yung kanyang hinihingi sa mga taga-Roma. At doon sa iba pang sinulatan niya. Sabi niya, huwag niyo kong ipagdasal sa Diyos na ako ay maligtas dito sa kapahamakan na haharapin ko para ako ay maging martyr. Imagine that. No? Huwag niyo mong ipagdasal sa Diyos na maligtas ako dito. No? Ibig sabihin, kaya niyang harapin itong martyrdom na ito dahil buong buhay niya, inialay niya sa Panginoon. 40 years ba naman maging bishop no? Siguro parang yan siya yung dinalaw kong pare na 96 years old. Yun nga lang, wala na kasing martyrdom ngayon no? Ano kaya i-surrender mo sa China? Yung bishop, yung pari ngayon na 96 years old, doon sa San Carlos, no? Bigay ka, martyr nyo yan, para maging santo agad. No? Pero tatanungin ko muna. Yun yung sinabi ni Bishop Ignatius of Antioch at that time. Ito yung sabi niya, yung martyrdom niya, nakakainin siya ng mga mababangis na hayop, ay iniugnay niya sa Eucharistia na ating ipinagdiriwang ngayon. No? Basahin ko yung sinabi niya. I am with for God. Siya ay harina para sa Diyos. Saan galing ang harina? Sa mga butil ng trigo. Itinanim mo yung butil ng trigo, inalagaan, hanggang lumaki, hanggang magbunga. Tapos ginapas mo. Yung ginapas mo, anong gagawin mo doon? Gigiigin, gigilingin. Tapos pagka nagiging na yung harina, lalagyan ng lebatura, langis, siguro itlog, at gagawin mo, tinapay. No? Sabi niya, yun ang aking hantungan. Ako ay harina ng Panginoon, naginiling sa pamagitan ng mga ngipin ng mababangis na hayop na haharapin ko doon sa Colosseum na yon pagdating ko sa Rome. Kaya nga, kapag wala ng bakas ng aking katawan, dahil nagiling na napulbos na maigi nitong mababangis na hayop na ito, doon pa lamang mauunawaan na ako talaga ay tagasunod ni Kristo. No? Kumbaga, naglingkod na siya for 40 years, no? Pero sabi niya, kapag ako'y wala na, doon ko palang mapapatunayan na ako'y tunay na sumunod kay Kristo. Konting komentary lang. Alam niyo yun ang dahilan kung bakit kami mga pare at kahit si Bishop nagsusuot ng ganito. Di ba? Pag nakasuot kami ganito, napapanaagan niyo pa ba yung katawan namin? Hindi na, di ba? Ang kita niyo na lang yung ulo tapos yung kamay. Yung sapatos. Hindi yung paa. Konti na lang na bahagi namin ang nakikita niyo. No? Balik pa natin ng mga unang panahon. Noong unang panahon, nakikita niyo ba ang mukha ng pare? Hindi, dahil ang pare nakatalikod. No? Ngayon, tingnan niyo, may ilaw pa ako. Kaya kitang-kita niyo yung mukha ko kahit nakatakip na ang aking katawan. Yun ang punto kung bakit kami nagtatakip. Para hindi kami ang makita ninyo. Para ang makita ninyo ay si Kristo sa pamagitan namin. Yun ang ninanais ni Ignatius of Antioch sa kanyang pagsunod kay Kristo. Kapag hindi mo niya nakikita ang aking katawan, doon ako tunay na nakakasunod kay Kristo. Ano ibig sabihin nun? Deny yourself. Carry your cross. And follow me. No? Tignan niyo yung kasuotan niyo ngayon. Gaganda, di ba? Sinuot niyo ba yan para takpan yung katawan niya? Hindi. Sinuot niya para ipakita niyo sa amin eh. Etong choir, talagang dapat maganda suot niya kasi maganda boses niya eh. Lalo na si Edgar. No? Happy birthday, Edgar. So, yun ang pagsunod kay Kristo. No? Yun ang pagsunod kay Kristo. So, intercede with Him. Ito yung hinihiling niya. Sabi niya, huwag niyo akong ipagdasal na maligtas ako dito sa haharapin ko na ito sa Rome. Pero ito, intercede with Him for me. Ito daw ang ipagdasal natin kay Kristo para kay San Ignacio ng Antioch. Ano daw ipagdasal? That by the instrumentality of the gifts, I may be made a sacrifice for God. No?
na sa pamagitan ng mababangis na hayop na yon, nagigilingin ang aking buong katawan sa kanilang matatalim na ngipin at sa kanilang gutom na sikmura. Ako'y maging kalugod na hain para sa Diyos. Ikaw ba'y kalugod na hain para sa Diyos? No? Yung bang pagkanta mo, kagaya ng ginagawa ng choir, ay isang sakripisyo para sa Diyos. O baka pag kumanta ka, yung katabi mo nagsasakripisyo, pangit naman yung boses nito. No? Maganda, sinasanay natin ang sarili natin doon. Father, ba't hindi ko masanay ang sarili ko? Kasi wala akong time. Isakripisyo mo yung oras mo para ang talento na ipinagkaloob sa iyo ng Diyos ay magamit mo. Father, wala akong talento. Ulat mo mata mo. Ang Diyos laging nagbibigay ng mga biyaya sa bawat isa sa atin. Tayo lang yung maramot. Ayaw natin gamitin ng tama yung mga biyaya na yon. Huwag mo lang gamitin yung talento mo sa banyo at ikaw lang ang nakakadinig. No? Gamitin mo madalas para mag-improve. No? Ganon din yung ating oras, yung ating talento, yung ating ding kayamanan. Alam ko, kayong mga El Shaddai ay mga generous kayo talaga. No? Pero gayahin yung si Norman, napaka-generous kayo talaga. No? Ayan siya. Si Norman, busy. Opo. Di ba, pinaka-generous sa atin to si Norman, ano? No? So, yun ang tunay na pagsunod sa ating Panginoon. Alam niyo, napapanggit ko na to ilang beses sa aming homily. The heart of religion is worship. Sabihin niyo man, the heart of religion is worship. Worship. And the heart of worship is sacrifice. Ulitin natin. The heart of worship The heart of is worship. sacrifice. Sacrifice. Ang tunay na pagpupuri sa Diyos ay ang mag-alay ka ng kalugod-lugod na sakripisyo para sa Kanya. At ano yung sakripisyo? Ang sakripisyo, yung hirap na dinaranas mo, hindi para sa iyong sarili. Ang sakripisyo ay ang hirap na dinaranas mo para sa iba dahil mahal mo sila. Amen. No? Hindi ka nagsasakripisyo kasi masamang tao talaga yan, pabayaan mo na. Hindi. Kaya mo ginagawa yon dahil sa mahal mo ang iyong kapwa. Amen. Kaya doon sa sakripisyo na yon, naunawaan natin, ito'y para sa Diyos, pagpupuri sa Diyos, pero ito'y pagmamahal ko din sa ating kapwa. Kaya yung napakadakilang utos sa atin ng ating Panginoon, natutupad natin. Ano yun? Mahalin ang Diyos, higit sa lahat, at ang iyong kapwa, gaya ng sarili. Paano? Dahil sa ating relihiyon, na ang kanyang puso ay ang pagpupuri sa Panginoon, at ang puso ng pagpupuri sa Panginoon ay ang sakripisyo na ginagawa natin. Amen. Kaya nga yun ang tawag sa atin ng ating Panginoon. Yun ang nabasa natin at napakinggan natin sa ating Ebanghelyo. Kung nais natin sumunod kay Kristo, deny yourself. Carry your cross and follow Him. Amen. Amen. Magsitay na po. Sa pamamagitan ng paglibot sa sarili, pinapasan natin ang ating krus sa araw-araw sa pagsunod sa yapak ng ating Panginoon. Kaya manalangin tayo upang mapawi ang pagiging makasarili na naghihiwalay sa atin sa Diyos. Sapat nating panalangin ang ating tugon, Panginoon, tingin mo ang Panginoon, tingin mo ang aming panalangin. Ang Santo Papa at mga Obispo, naway pasanin ang kanilang krus ng pastoral, pagkalinga, at pampunin na walang makasabilin sa propesyo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tingin mo ang aming panalangin. Ang lahat ng tumanggap ng bigat at tungkulin publiko, naway lumagos sa pag-ibig ng Diyos sa pamagitan ng kanilang responsable, totoo at malinis na pagsasakawa ng kanilang mga tungkulin. Nanalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tingin mo ang aming panalangin. Buong puso naman natin suportahan ang pagsulong ng katotohanan
at labanan ang katagong influensya ng kasamaan. Mula tayo sa Panginoon. Panginoon, pinigil mo ang aming panalangin. Ang mga biktima ng operasyon, naway magtamo ng katarungan, kalayaan at kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, pinigil mo ang aming panalangin. Ang mga nagdusa at namatay para sa pananampalataya, naway umani makalangit na gantimpala. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, pinigil mo ang aming panalangin. Ama ng aming Panginoong Heso Kristo, tanggapin mo ang mga panalangin ng naglalakbay mong bayan na naghahangad na matagpuan ang iyong kalooban sa pagsunod sa mga yapak ng iyong anak. Siya na nabubuhay at naghahari kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen.
kayo mga kapatid upang pagkakali natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong pag-aari sa iyong mga kamay sa kapurihan at karangalan sa ating kapinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga hinihahain panalangin ay tunghayan mo pakundangan sa pakiusap ni Santo Domingo. Sa katatagang dulot ng paghahangin ito, pagtibayin mo ang mga nagtatanggol sa pananampalataya, pakundangan sa pagtatangkilik ng kagandahang loob mo. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sa ngayon, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. inaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ng marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong si Santo Domingo ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong kuliran at pagiging maaasahan sa panunungkulan. Kaya si Jesucristo na maaasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol kaysa ng sambayanan mong di ko'y natitipon. Kaya kaysa na mga anghel na nagsisigawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng lahat ng kabanalan. Kaya sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtinis ang pusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yun. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aming katawan na iahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis ang kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo.
Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kay San Leo na aming Papa at ni Mayo Hubert na aming Obispo at ng lahat ng kaparihan. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanag. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose ang kanyang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas mo. pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at iliyo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Heso Kristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tumayin mo po ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala.
Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumayin. Nagbigayan tayo ngayon ng kapayapaan sa Jesus. Really, all of you. Ito ang kordero ng Diyos, ang nag-aalis at nagpapatawad ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang inaanyayahan sa kanyang piling. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang lakas na dulot ng piling mong banal, ngayong inugunita sa Santo Domingo, ay lubusan namang pakinabangan ng iyong sambayanan na napariwara at nagpanaliwa at nagpamunga ng kanyang pangangaral at naway matulungan ang kanyang pagdarasal sa pamagitan ng Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Yung kayo tingin ang biyaya ng Diyos. Ama naming mapagpala, pamalagiling mo kaming matapat sa pagsisikap mabuhay sa diwa ng ipinagdiwang na paghahain ng katutusan na nagpapalibago sa aming pag-iral, upang panabikan namin ang iyong mga kaloob na mag-akay sa amin sa kalangitan sa pamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat at ang inyong pamilya na makapangyarihang Diyos Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ating pagdiriwang, humayo tayong taglayang kapayapaan at pag-ibig ng ating Panginoon. Salamat sa Diyos.